personal yung panalangin sa Panginoon, maaaring po natin idulog sa Kanya at hindi sa mabuti. Hallelujah. Ang Diyos, aming Panginoon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito, oras na ito na muling
pagsambang wagas, itataas mo ang puso, isip, parang lakas ay tanggapin mo, Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas mo ang puso, isipan ang lakas pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Wagas, itataas mo ang puso, isipan ang lakas ay tanggapin mo, Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas mo ang puso, isipan ang lakas pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng pagsambang wagas, itataas mo ang puso, isipan ang lakas ay tanggapin mo, Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas mo ang puso, isipan ang lakas pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Sa aming Diyos na napakabuti, o luwalhati, pagkinain ang iyong pangalan, Ama. Lord, kulang ang lahat ng salita, kulang ang kahit ang aming mga gawa. Huwag mo po para sa iyong kabutihan at sa iyong sakripisyo para sa aming paggawa. Maraming pong salamat sa iyong pag-ibig na tapat, wagas, walang kapantay. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapulihan, pagdakila, pagluwalhati sa aming isa-isang tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Sa pangalan mo lamang, Panginoon. Amen and amen. Praise God. Amen. Praise God. Ayan. Batiin naman po natin yung ating mga katabi na isang mapagpalang umaga. Ayan. Tapos, palakpakan po natin ng malakas sa ating Panginoon kasi napakabuti niya. Amen? Parang hindi po malakas. Yung malakas po. Ayan. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay na tayo ay kanyang pinagpala. Amen? Amen. Sino po naniniwala dito siya'y blessed? Amen. So lahat po tayo pinagpala ng ating Panginoon at nakakatuwa lang pong isipin kung mapapansin po natin. Di ba po,
meron po tayo yung tinatawag na iba-ibang uri ng panahon dito sa Pilipinas, dalawa. Diba? Meron rainy day, may sunny day. Yan. Sa ibang bansa, meron po yung iba-iba pa. Merong winter, ano pa po? Autumn, ano pa? Fall, spring, may rainy din, tsaka may summer din, di ba? May sun. So, may iba-iba po siyang panahon. At ito po, kung sa ibang pananalita, ay tinatawag din po natin na season. Tama po? So, meron tayo mga seasons dito sa mundo, sa iba-ibang lugar. Pero alam niyo po, isa pang nakakatuwa kung iisipin po natin, yung season ng pagpapala ng Panginoon, hindi po siya yung, itong season na to, autumn, ano ba, pag-autumn ba spring? Taglagas. Yan. So, kapag sinabing autumn, taglagas, ibig sabihin yung pagpapala ko sa'yo, taglagas muna Hindi mo na anak. Hindi naman kaya kapag spring, ito spring na, bumubunga na yung pagpapala ko sa'yo, nakadepende ito kasi ginalingan mo ba ng autumn? Yung mga ganon. Hindi po ganon eh. Ang season po ng pagpapala ng Panginoon, everyday po sa buhay natin. Amen? And sabi po niya sa kanyang salita, yung kanyang pagpapala sa atin, it is sufficient for today. Ibig sabihin, pag sinabing for today, sa araw na to, at kinabukasan, ganun pa rin ang salita ng Panginoon. It is sufficient for today. Ganun pa rin. Anak, ang pagpapala ko sa iyo, araw-araw. Diba? Parang sinasabi ng Panginoon, pag-gising mo pa lang, mahininga ka, pag-gising mo pa lang, may lakas ka para magtrabaho ulit, mag-aral ulit, ibig sabihin, may pagpapala ka araw-araw. Amen? Hindi siya seasonal. Kaya minsan po may mga pagkakataon lang na parang, Lord, parang kulang ako ngayon. Di ba? Kulang sa budget, kulang sa pagkain, parang medyo kulang sa lakas. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pinagpala. Dahil yung fact na tayo ay nagigising at nabubuhay, isang pagpapala na po sa ating Panginoon. And sinabi naman po ng ating Panginoon sa kanyang salita, sa Bilang chapter 6 verse 24 to 26, sabi po ng Lord, ito po yung basbas, no? Bendisyon sa mga pari. Sabi dito, pero sabi maganda po pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Diba? Parang kiniklaim mo at sinasabi mo sa sarili mo, Lord, pagpalain mo ako ngayong araw at ako'y iyong ingatan. Sige po, sabihin mo nga po sa iyong sarili, pagpalain mo ako at ako'y iyong ingatan. Amen? Diba napakasarap po? Kahit parang sinabi mo, Lord, parang kulang ako sa lakas, pero pag sinabi mo, Sir Lord, pagpapalain mo ako at ako'y iyong ingatan. Sabi pa doon, Lord, kahahabagan mo ako at susubaybayan. Kasi sabi dito, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Pwede po natin yung i-claim. Diba? Kahabagan mo ako, Lord, at ako'y iyong subaybayan. So, saan man ako magpunta? Pagpapalay ng Panginoon, sinusubaybayan ako ng Lord. Sabi dito, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Napakaganda, lingapin ka na, alagaan ka nawa ng Lord at bigyan ka ng kapayapaan. Lord, bibigyan mo ako ng kapayapaan. So ano man yung kulang ko, yung feeling ko, kulang ako, yung feeling ko, wala akong pagpapala sa part na to, hindi. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, lilingapin kita anak, susubaybayan kita, iingatan kita, pagpapalain kita. At itong salita na to ng Lord, hindi to seasonal. Hindi ito, next season ka na sa rainy ngayon, so bubuhos, tapos sa summer, tag-init ulit, so medyo wala, tag-tuyot, hindi ganun. Ito pong salita ng Lord, araw-araw panghahawakan natin. Amen? Amen. Amen. At sa anumang pong aspeto ng buhay natin, applicable po yan, maging po sa finances po natin. So kung meron man po tayong mga shortcomings, alam ko po napakalagang aspeto ng pamumuhay natin, financial, pero ang Panginoon po, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi po seasonal ang blessing ng Lord, lalo na sa ating finances. Amen? I-claim po natin yun sa ating buhay at sa araw na ito. Kaya po, sa oras na ito, ini-encourage po namin kayo, tayo patuloy na magbigay sa Panginoon, wag po tayo mahinuha. Yung parang magpipigil na, wala akong ibibigay ngayon, Lord, hindi. May ibibigay ako, Lord, kasi may ibibigay ka sa akin na doble, siksik, lilig, at umaapaw na pagpapala galing sa iyo. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ganun rin po sa ating mga sobre, meron po tayo ng tithes and offering, name, optional. Lagay nyo lang po, kung magkasama
yung tithes and offering ninyo, lagay nyo lang po kung magkano yun para sa tithes, magkano yun para sa offering, para makuha po natin, or maitala po natin siya ng maayos. At sa online, patuloy pa rin po, kung meron po mga magbabahagi naman online, may Gcash po tayo BPI. Sabihan nyo lang po ako, at para mabigay po sa inyo yung online Gcash number at saka yung link po natin or yung QR code para sa BPI. Okay po? So, panalangin po muna natin yung ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami iyong binigyan mo ng buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat bagamat ganito yung panahon, Panginoon, hindi kami mapipigilan na pumunta dito sa iyong iglesia para pagpalain mo rin kami ng iyong presensya, pagpalain mo rin kami ng iyong mga salita, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, anuman po yung bahagi na meron kami, Lord God, na ibibigay sa iyo bilang pagpapala din namin sa iyo. Hayaan mo nga, Panginoon, na ikaw po yung magbuhos sa amin ng mayamang blessing mo, Lord God, galing dyan sa iyong kalangitan, Lord God. Sabi mo sa iyo, salita, bubuksan mo ang dulungawan ng iyong langit at ibubuhos sa amin ang iyong mayamang pagpapala. And Lord, kiniklaim po namin ito sa aming buhay, O Diyos. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon namin, Lord God, at ikaw po ang nakakaalam kung paano pupunuin mo kami, Lord God, sa aming mga pangangailangan. Itaas ang iyong pangalan, O Diyos, luwalhatiin ka, Lord God, at wala kaming ibang papupurihan kundi ikaw lamang po, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa Filipos 2, verse 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhal at pagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon at ikalululwalhati ng Diyos Ama. Pwede na po tayong Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning. Sa buhay po natin, sa realidad, hindi po natin may iwasan na meron po tayong sinusundan, tinutularan, o nagiging ehemplo po sa atin. Magsimula po tayo sa ating pong pamilya. Sa pamilya natin, na sinusundan natin yung ating magulang. Diba? Nanay, tatay, bisan, sino gusto mo paglaki mo, sinong hinahangaan mo. Ang sinasabi natin, ang idol natin si tatay, si nanay. Gusto ko pag ako'y nagkasawa, kagaya ni nanay o kaya ni tatay. Sa magkakapatid naman, kung ikaw po ay panganay, sinusundan nila si ate. No? Sa kahit sa mga magpipinsan, kahit sa sino man, no, lolo't lola, meron tayong kahit papaano ay gusto nating sundan. Sa paaralan, mga guro natin, iba-iba po ang ating guro, pero meron po tayong guro na gusto nating tularan. Gusto natin po silang sundan. Pare-pareho po tayong meron po ganong kaisipan pagdating po dito sa lupa. Sa bansa, ganon din. Iba-iba po ang kagustuhan natin pag-eleksyon, no? Sa Pangulo, sa Mayor, Gobernador, Congressman. Kahit po sila ay apat, basta meron pang gustong sundan, sinusundan po natin ito. At gusto po natin silang maging huwaran sa atin. Kaya lamang, ang kabiguan po ay palagi po natutuon. Naalala ko po, tuwing eleksyon po ng Pangulo, talaga naman nag-iiyakan ng mga tao. Halos ang lahat yata ng pag-asa ay parang nasa kanya na. No? Ito na yung magbabangon sa atin sa ekonomiya, ito na yung magpapaginawa ng ating buhay. Then pagdating sa kalagitnaan ng termino, bigla na lang tayo magugulat. No? May mga kasong ganito, mayroong mga bagay na nangyari sa kanya na ating po ikinalulungkot. Mapa-artista o mapa-showbiz ay kinasal na
Mamamangha ka, tuwang-tuwa tayo, pagkatapos makalipas ng 1 linggo, hiwalay sila. So, ibig po sabihin, kung ang ating pong magiging pamantayan, pagdating sa huwaran o tutularan dito sa lupa, mabibigo po talaga tayo. Pero pagdating po sa espiritual, meron lamang po tayo nag-iisang huwaran at tinutularan. Walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya yun po yung paksa natin ngayon. Si Kristo Jesus ay isang huwaran. Sabi nga po ng isang kaisipan dito, ang kapwa-tao ay mahirap maging huwaran habang nabubuhay maliban na lamang na siya ay namatay na may pinagtatagumpayan. Kahit po ako, hindi niyo ako pwedeng maging huwaran. At kahit naman sa inyo, katabi man nyo, lahat tayong tao, hindi tayo pwedeng maging huwaran. Na para bang doon na lang babase ang iyong buhay. Kasi lagi po tayong may tendency magkamali, may tendency po tayong bumagsak. Ngayon, kung siya naman po ay namatay, at meron kang natutunan sa Kanya, yun ang nagiging tagumpay mo naman. Yun ang gusto mong mangyari. Naunawaan po ninyo. Sa ganitong aspeto siya nagtagumpay, sa ganitong aspeto siya kamangha-mangha, kahanga-hanga. Ito yung gusto kong mangyari din pagka ako naman ay habang ako po ay nabubuhay. So yung po limitasyon ng tao ay naroon. Pero hindi po pagdating sa ating pong Panginoon Hesus. Halos wala po tayong tulak kabigin kapag ang Panginoon na ang ating pong susundan. Okay po? Kaya sabi po ng Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1, basahin po natin, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi sinasabi ng Apostol Pablo, ay gayahin niyo ako sa akin lang sarili. Ay babagsak ka ng babagsak pag siya ang susundan mo. Pero sundan niyo ako gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Sigurado mapapaayos kayo gaya ng pag-aayos ng Diyos sa ating buhay. Tama po? So ganun po yung ating pong galaw dito pagdating sa spiritual sa Panginoon. Kaya siya po ay natatangi ang ating Panginoong Hesus na atin pong tinutularan. Sa aklat naman ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2, basahin po natin muli. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. So hindi lamang po siya natatangi na ating pong tinutularan, siya po'y natatanging si Jesus na atin pong tinitingnan. Okay? Yung tinutularan yung kanyang buhay. Yung tinitingnan, siya yung iyong sinusundan. Diba? Sa aklat po ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 2, sabay-sabay din po nating basahin. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. So, hindi lamang siya natatanging tinutularan, hindi lamang siya natatanging tinitingnan, si Jesucristo din po ang natatanging ating pong tinutuunan ng ating pong isip. Mga bagay na panglangit. No? Kay Jesucristo po tayo nakatingin. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 15, basahin po natin. Ang ating pinakapunong pari ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Ang ating Diyos Ama ay hindi natin nakita kahit kailan. Kahit nung panahon unang-unang mga tao, walang nakakita sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa dahil siya po ay Espiritu. Pero sa kagustuhan ng Diyos natin, na maramdaman niya ng tao kung sino siya. Okay ba? Maramdaman natin kung sino siya at kung ano siya sa kanyang pagiging Diyos. Yung pong kanyang pagiging Diyos, merong 3 persona.
Okay po, ito po yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Okay po? So sa isang Diyos natin, meron pong tatlong persona. Ang ating pong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang Diyos Anak na kumatawan, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos Anak na si Jesucristo na kumatawa naman para makilala natin kung sino yung Ama na hindi natin nakikita, at siya naman ang naging dahilan para maging Panginoon at tagapagligtas natin. At ang Diyos Espiritu naman ang siyang kumakatawan sa ating kasalukuyan habang sila po si Jesucristo at ang Ama ay naroon naman sa kalangitan. Sa isang Diyos na meron po tatlong persona. Medyo mahiwaga sa pagkaunawa, pero yun po yung katotohanan na ating po nakikita sa banal na kasulatan. Meron pong tatlong personang gumagalaw sa buhay po natin para mas maintindihan po natin ito. So ang ating Panginoong Hesus ay natatanging huwaran. Siya po ay tinukso at sinubo, ngunit hindi po siya nagkasala. So dahil ang ating Panginoong Hesus ang parang replika ng ating Diyos Ama para mas maintindihan natin, sa banal na kasulatan, makikita po natin na kung meron sinusundan ang Diyos Anak, yun din yung kanyang Diyos Ama. Naunawaan ko niya. Kung meron siyang gustong kung ano yung kanya ipinapakita sa harapan ng tao, yun din yung ipinapakita ng Diyos Ama sa kanya na kanya po naman tinutularan. At tayo naman na nakakakilala sa kanya, tayo naman ang tumutulad sa kanya na parang tinularan na rin natin kung ano yung gusto ng Ama sa atin. Okay po? So, sa paanong paraan si Jesus ay dapat maging buwaran? At paano siya naging buwaran? Ang una po, nagawa at ginawa niya ang ano? Sakripisyo. Nagawa at ginawa niya ang sakripisyo. Basahin natin ang Pilipos 2:5, 7a and b. Basahin po natin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Alam niyo po ba yung salitang sakripisyo? Ang salitang sakripisyo po ang pinakamalalim at pinakamabigat na pwede mong pagdesisyonan sa iyong buhay. Sakripisyo na isusumong mo na lang, ibibigay mo pa. Okay? Makakain lang ang inyong anak. Sakripisyo na gusto mo nang umuwi, pero alang-alang sa iyo kahit pagod na pagod ka na, ginagawa mo. Isang ating iniisip, ginagawa ko ito para sa aking pong pamilya. Tama ba? Napakahirap po talaga ng sakripisyo. Kasi ang sakripisyo, siya po yung nagtitiis, pero hindi po para sa kanyang sarili. Ang kanyang pinagtitiisan ay para lagi sa merong dahilan. Wala kang kinalaman ha, para sa isang dahilan. Kung hindi pamilya mo, kung hindi sa iyo pong pangarap, o kung ano man ang dahilan, ang sakripisyo po ang isa sa pinakakamangha-manghang pagpapasya na nagagawa ng isang tao. Nakakabilib ang mga gumagawa po nito para sa isang minamahal sa buhay po natin. Ngayon, yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi rin po natin pwedeng tawaran. Isipin po naman ninyo, bumaba siya sa trono ng langit. Maganda na tayo niya kasama ang kanyang Ama, pero bumaba siya sa trono ng langit. Pangalawa, hindi niya pinairal ang kalikasan niya bilang Diyos. Mas inibig pa niya ang maging alipin para sa atin. At alam niyo po ba na ang lahat ng sakripisyo ay para sa iyo at para sa atin. Wala naman siya ano ron eh. Ano bang pakinabang niya doon kung tutusin? Di ba? Ano ang magiging pakinabang na ikaw ay sasaktan na wala ka namang kasalanan? Ano ang magiging pakinabang na ikaw ay magbabayad ng kasalanan ng iba? Ano ang magiging pabor para sa iyo? Di ba? Kung ikaw ay mabibilanggo dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Kung tutusin sa isang kaisipan, wala namang pakinabang dito.
Ano bang mahihita ko kung gagawin ko itong mga bagay nito? Pero naalala niyo po ba yung sabsaman? Mula sa mansyon kanya tinitira sa langit, mas ginusto pa niya ipanganak sa sabsaman. Dito niyo? Hindi naman niya pinili dito sa lupa na ipanganak siya sa isang hotel na maganda at aircon. Mas pinili pa niya ang sabsaban. Ganon kalupit at ganon katindi yung sakripisyo ni Jesus para sa atin. Sa kagustuhan lamang niya na sa pagsasakripisyo mo ito, maramdaman mong mahal na mahal ka ng Diyos. Sa sakripisyong gagawin ko, maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Hindi ka nawawalan ng kasama. Laging ako ay naririto. Ang totoo niya, nahiga pa nga ako sa iyo. Ikaw na abang-aba sa iyong paningin, katumbas ng isang larawan ng sabsaban, ginusto ko humiga para sa iyo. Gusto kong maramdaman mo ako na talagang iniibig kita at mahal na mahal kita. Tama ba? Alam po ninyo, nakadalo po ako ng isang seminar for 3 days. Ang isa pong ginawa po namin noon, pinahawak po kami ng pako. Pako na matilos. Yung meron tulis, yung pinakadulo. At pagkatapos, pinatusok sa amin dito. Yung pako. Habang kami nakapikit, habang may umaawit na isang awitin na may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos, yung pako po na ganyang kahaba, 5 pulgadang ganyan, pinatutusok po sa amin dito. Ang sabi sa amin, pumikit ka, itusok mo yung pako, pagkatapos, pakiramdaman mo kung hanggang saan yung kaya mo. Diba? Masakit, talagang masakit. Tapos bigla niyang binitawan ang salita. Kung dyan sa pakong yan, na itinutusok mo, nasasaktan ka na, isipin mo kung gaano kalaki ang sakripisyo na tiniis ng Panginoong Hesus sa mga pakong ibinaon sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Diba? Napakahirap to. Sakripisyo na nagbigay sa kanya ng hirap. Pero sa kabila noon, nagawa pa rin at ginawa naman ni Jesus ang magpakumbaba at maging masunuri. Pilipos Kapitulo 2, 7-8. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, ano sabi? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Para saan yung kanyang pagpapakumbaba? Una, para sa paraisong langit. Pangalawa, para sa kaligtasan. Pangatlo, para sa pangako. At ang lahat ng pagpapakumbaba at pagiging masunurin niya ay para sa iyo at para sa atin. Maging kamatayan man ito sa krus, gagawin ko ito para sa iyo at para sa atin. Pero naman kasi pagsasakripisyo na ako'y nagawa ko na lahat ng pinakamalupit na pwede ko magawa, okay na yan. Pero si Jesus, bukod sa kanyang pagsasakripisyo, lahat ng kung ano ang meron siya, ginawa niyang ipagpakumbaba ang kanyang sarili sa kagustuhan po niya na kung ano ang kalagayan mo ngayon dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo, pwedeng magbago ang iyong buhay. Ang iyong buhay at ang aking buhay. Kaya tama po yung awiting give thanks, no? Kunin ko uli yung atensyon ng ating Yada worship. Balik uli kayo dito. At meron tayong aawitin na pamagat ay give thanks. At dito po sa awiting ito, ang gusto ko pong maramdaman po ninyo, dahilan kung bakit tayo ay tatanaw ng utang na loob sa Diyos. Dahilan kung bakit pasasalamatan ko siya araw-araw. Dahil sa sakripisyo ng kanyang anak at sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Tinapunin niyo ang lyrics. Ikaw ay mahina, pero pinalakas ka.
Ikaw ay mahirap, pero pinayaman ka. Ikaw ay bigo, pero binigyan ka ng pag-asa. Ikaw ay walang-wala, pero pinunuan ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ikaw ay may sakit, pero pinagaling ka. Ang dahilan, dahil iniibig ka ng Panginoon, minamahal ka ng Panginoon, nagawa niya yung sakripisyo ang kanyang anak na si Jesus. Wala kang ibang gagawin, sana sa puso mo, kundi ang pasalamatan at pasalamatan ang ating Panginoon. Kawitin po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Ayun yung mga lalaki lang. Kapag yung mga lalaki. Give thanks. Mga lalaki lang. With a grateful heart. Give thanks. Come on, come on. To the Holy One. Give thanks. Because He's given Jesus Christ. Mga kapapaihan na kayo. Give thanks. Come on. With a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Ayun tayong lahat. Hallelujah. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Yes, hallelujah. Because of what the Lord has done for us. And now, oh, hallelujah. Salamat po sa iyong pagsasakripisyo. Salamat po sa iyong kapapakabawa. Ang lahat na ito'y inilaan mo para sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Sa iyong ginawa sa gusto ng bagyo para sa amin. Hallelujah. And now let the weak say, I am strong. Oh, let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Ako po na po tayo. Pagkatapos ng kanyang mga sakripisyo, pagkatapos ng kanyang pagiging mapagpakumbaba at kanyang pagiging masunog, nakita ito ng kanyang ama kung gaano kapuro, kung gaano kalinis ang kanyang puso. At dahil dito, itinaas siya ng ating Panginoon. Tama po sabi ng Biblia, kapag pinunan natin siya, ang kanyang pangako, ang lahat ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Tama po na pag pinunan natin siya, wala kang ipagsisisi. Sapagkat nasa kanya ang lahat po ng bagay. Hindi ganun kadali ang magsakripisyo. Pero pag nagawa mo naman ito, iba yung gaan, iba yung saya na ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Nung kami po ay, meron po kaming isang
church na kami po ay naglingkod ng aking pamilya na inabot po ng pagbaha. Bumaha po talaga, lampas tao. No? Mabuti sana kung sinlaki ako ni Rodel, okay lang yun. Ang problema, ganito ako kaliit. So, dibdib lang ni Rodel, kaya ako lubog. No? Pinilit po namin mag-asawa na itawid ang aking mga anak na kaliitan pa lang para maiakyat sila sa pangalawang floor ng simbahang aming pong pinaglilingkuran. Mahirap din, ano? Kasi siyempre, lulubog yung ulo, iaangat ang mabilisan. Yung mga anak ko nun, kaliitan pa nun. Hindi pa sila masyadong, mga elementary pa lang itong mga batang ito. Noong time na yun. Pero nagawa po namin i-survive noong araw na yun. Nangyari po yan ay Biyernes. Pagdating ng umaga, puro putik. Grabe. Putik lahat. Putik na. Putik. No, dahil po sa putik na yon, pwede na kaming magkaroon ng rason. Wala na tayo service. Sa susunod na linggo na lang kasi napakadumi ng simbahan. Sakripisyo. Lahat naglinis. Sinikap na maging malinis ang simbahan. Ibinangon ang lugar. Pinunasan ang dapat punasan. Linisin ang dapat linisin. Pagdating ng linggo, walang dahilan. Tuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Yung sakripisyong yon ay naging dahilan upang lalong maintindihan nila kung gaano kahalaga ang ikaw naman ang magsakripisyo para sa Kanya. Diba? Iba po ang pakiramdam na nailampas mo, naitawid mo yung mga sakripisyo para naman sa Diyos ay nagagawa po natin. Sa akin po simpleng karanasan, wala pong bagyo sa akin hanggat kaya kong tumawid sa dapat kong tawiran. Baka punta lang sa gawain ng Panginoon. Tanong ko lang sa akin sarili, may payong ba ako? Meron. May sasakyan ba? Meron. May pamasahe ba? Meron. Kung sakaling walang payong, meron bang plastic na pwedeng itabi sa aking ulo? Kahit malang kapote o plastic. Kaya bang lumakad papunta doon sa lugar na pupuntahan ko? Kaya. Kaya nagagawa ko po, kinasanayan ko na po sa aking sarili na akin po pagsakripisyo ay kulang pa sa sakripisyong ginawa ng Panginoon. Kung ako siguro nakahiga na at hindi ko na kayang bumangon, baka ang sakripisyo namang magagawa ko ay pananalangin para sa lahat. Kasi hindi ko na kayang ilakad ang aking mga paa. Pero hanggat kaya, nung panahon na yon, hanggang naman ngayon, kita niyo naman si Dati Pastor at ang aking pamilya ay nagagawang isakripisyo ang oras at panahon para sa Panginoon. At dahil po sa mga sakripisyo ito, sa kapakumbabaan at pagsunod sa Panginoon, nagbago ang takbo ng aming pamilya. Napakahirap ng mga panahon na yun. Pinaranas din kami ng Panginoon. Ang aking mga anak, bago makapasok, kalahati ng pamasahe. Pero may sakripisyo silang ginagawa. Nagbunga naman. May sakripisyo kaming ginawa, nagbunga naman. Nanatili kami mapagpakumbaba at masunuri sa Panginoon, pinagbunga naman ng Panginoon. At ngayon, iba na yung nagiging takbo. Paunti-unti, merong ipinaralanas ang Diyos sa aming pamilya. Bunga ng sakripisyo, bunga ng pagpapakumbaba, at bunga po ng pagsunod. Mga minamahal kong anak sa pananampalataya, kahit po sa anumang paraan, iparamdam niyo naman sa ating Diyos na kaya ko ding isakripisyo ang oras ko at panahon para sa iyo, Panginoon. Sa totoo lang, pag nakikita-kita tayo tuwing linggo, hindi naman ito para sa ating sarili. Pag nakikita-kita tayo tuwing linggo, kahit yung preparasyon ng Yada Worship, ang pag-awit nila ay hindi naman para sa atin. Tama? Ang pag-awit nila para kay Lord. Yung pagpunta nyo dito para kay Lord. Yung preparasyon ko sa mga mensahe para kay Lord. Yung ating mga test and offering para kay Lord. Lahat yan para kay Lord. Para kay Lord. Para kay Lord. At yung mga sakripisyo nyo nakikita ng Diyos. Yung ating humility nakikita ng Diyos. Yung ating obedience nakikita ng Diyos. At kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak, pwede ding mangyari sa ating panahon.
Sabi dito, sa pangatlo, nagawa at ginawa naman ng Diyos Ama na itaas ang kanyang anak na si Jesus. Iisipin po ba ninyo na yung palang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus para pala sa atin? Panginoon, ba't kinakailangan saktan ang aking katawan? Ba't kinakailangan magsugat-sugat ang aking katawan? Sabi naman na nakasulatan, dahil sa sugat na yan, ang kasakitan ay nagkakaroon ng kagalingan. Ganun ba? Sige po, gagawin ko po para sa iyong kalwalhatian at para sa mga tao. Panginoon, bakit kinakailangan mabayubay ang aking buong pagkatao, ang aking katawan, malagtad sa kahihiyan? Yan ay dahilan para naman sa kanilang kaligtasan. Ganun po ba? Sige po Lord, tatanggapin ko ang lahat ng kahihiyan para maligtas lang ang mga tao sasampalataya sa iyo. Panginoon, bakit kinakailangan mula ulo, putungan pa ako ng koronang tinig? Para lamang yung mga dugo ko magtalsikan mula ulo hanggang talampakan ng paa. Yan naman ay para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ganun po ba? Sige po Panginoon, magsasakripisyo ako para sa Kanya. Kaya sabi ng awit, pasalamatan natin ang Diyos dahil yung iyong kahinaan naging kalakasan. Diba? Yung iyong kahirapan, pinayaman ka dahil sa ginawa ni Jesucristo sa buhay mo at saka sa akin. Tama po ba? Pero po, kaya yung mga maliliit na bagay na pwede natin maibigay para sa Diyos, ibigay na natin. Sabi nga lang, isa po nabasa ko kung ikaw din lang ay magsusuko sa Diyos, huwag lang paunti-unti. Isuko muna lahat. Huwag paunti-unti, huwag paunti-unti. Kaya yung pong ginawa ng ating Diyos Ama, na itinaas si Jesus, tinaas siya bilang Panginoon ng lahat. Tinaas siya na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. At sa pagkakataas sa Kanya, ang lahat ng labi ay magsasabing sa iyong ating Panginoon. Kaya nung makilala mo Panginoon, ang Gawa, Kapitulo 20, talatang 24, ang naging panghabang buhay ko ng talata sa aking buhay. Basahin po natin. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ikaw, hanggang saan mo kayang ibigay ang sakripisyo mo, oras mo para sa Panginoon. Meron po tayong maliit na video clips na panonoorin. Pakinggan po ninyo. Ito po ay encouragement galing po kay Tony Gonzaga. Okay. Maaring ito po ay napanood nyo na rin, pero gusto ko pong mapanood po natin. Pakinggan po yung ating ilaw. Ayan. So ito po ay si Tony Gonzaga. Meron siyang magandang sumisigaw yung demonyo. Kasi malayo siya sa'yo. So kailangan niya sumigaw. Kaya yung insecurity sumisigaw yun from afar. Kasi kailangan niyang makaget to you. Tapos marirealize mo, bakit yung boses ni God? It's the still small voice na bumubulo. Alam mo kung bakit siya bumubulo? Kasi katabi mo. For you to know that it is God speaking to you, you will know it when it's a voice that gives you comfort. When it's a voice that gives you assurance. When it's a voice that when it talks, it gives you peace. But when it's a voice that teaches you to be destructive, destroy something, hurt someone, hindi niya boses yun. Kasi yung still small voice na yun, it's always going to lead you to the right path. Okay, pakiulit ulit isa pa. Bakit sumisigaw yung demonyo? Kasi malayo siya sa'yo. So kailangan niya sumigaw. Kaya yung insecurity sumisigaw yun from afar. Kasi kailangan niyang makaget to you. Tapos marirealize mo, bakit yung boses ni God? It's the still small voice na bumubulo. Alam mo kung bakit siya bumubulo? Kasi katabi mo lang siya. For you to know that it is God speaking to you, you will know it when it's a voice that gives you comfort. When it's a voice that gives you assurance. When it's a voice that when it talks, it gives you peace. But when it's a voice that teaches you to be destructive, destroy something, hurt someone, hindi niya boses yun.
Kasi yung still small voice na yun, it's always going to lead you to the right path. Okay. Nung tayo po ay maging anak ng minamahal ng Diyos at ang Espiritu Santo ay sumaiyo sa atin at tayong ating katawan ay templo ng Diyos, hindi na po lumayo ang Diyos sa atin. Hindi na po siya lumayo. Lagi po siyang merong gustong ibulong sa atin kung paano tayo dadalihin sa tama. Ngayon, dahil tayo po ay may Espiritu Santo sa ating buhay, hindi na po makalapit ang diablo sa atin. Alam niyo po ba yun? Sobrang layo niya talaga sa atin. Ang Espiritu ay palagi may pagnanais. Ayaw lang po talaga natin. Kaya nagagawa po niya unti-unting lumapit sa atin. Mula sa kalayuan, gagawa siya ng paraan para papag-alinlanganan siya. Isisigaw niya yun. Didistract yung iyong isip, ang iyong puso. Gagalitin ka. Kita niyo, wala namang galit na tahimik, diba? Pagkagalit ka, pasigaw. Pag meron kang emosyong negatibo, pasigaw. Lahat ng pangit, palaban. Puro lamang, puro paano. Pero pag ikaw ay puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, di ba? Kalmado ka lang. Kasi ganun ang ating Diyos sa buhay po natin. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, ang Panginoong Jesucristo, kaya nakapabuhay siya at nakapagtagumpay. Dahil po sa pakikinig sa tinig ng Ama para sa Kanya. Kaya lahat naintindihan niya at napagtagumpay niya. Kaya po siya naging buwara natin. So ganun din po tayo, mga minamahal kong anak sa Panginoon. Ang Diyos man ay sumasa atin, siya man ay nasa atin palagi, pag hindi naman tayo marunong makinig sa Kanyang gustong sabihin sa atin, hindi natin siya masasamba ng wagas, hindi natin maitatas ang Kanyang pangalan kapag malayong-malayo tayo sa Kanya. Kaya tayo tumayo lahat at ating sambahin siya ng wagas na pagsamba at itaas natin ang Kanyang pangalan sa atin. Pagdating po doon sa awit na itataas natin siya o sasambahin natin, pwede po bang mula sa inyong puso, itaas natin ang ating mga kamay at ibigay po natin ng totoong-totoo ang ating pong buhay sa Kanya. Mga kapatid, si Jesucristo ating huwaran, si Jesucristo ating sinusundan, ay nagsakripisyo, nagpakumbaba, at naging masunurin, itinaas ng Diyos sa kaitaasan, ginawa siya nating Panginoon at tagapagligtas para sa iyo at para sa akin. Sige po. Mawin po tayo. Kabutihan mo, O Diyos, muli ako nababangga sa iyo. Sa mga kailangan ng puso, pinalihan mo. Kailangan mo yakapin ka ng pag-ibig. Taas po natin ang ating mga Para sa bahay
Diyos, aming Panginoon, narito kami, nakataas ang aming mga kamay. Nagsasabing sa biyaya at kagandahang loob mo, Panginoon. Tulungan niyo kami magsakripisyo din ng aming oras at paglilingkod para sa iyo. Kung paano naunawaan namin ang sakripisyo ginawa niyo sa amin. Kung paano kayo ay nagpakumbaba. Kung paano kayo po ay naging masunurin. At kung paano kayo pinagpalat itinaas, Panginoon. Ganon din po Diyos, iparanas niyo sa amin ang buhay na kung ano man ang meron kami. Kung kami man po ay nagkulang, patawad, patawad, patawad. Kung kami po ay naging masunurin. Kung kami man po ay naging mapagmataas. Kung kami man po ay naging madamot para magsakripisyo para sa iyo, Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa mga oras na ito, kami po ay naririto lahat, handang maglingkod, handang magbigay ng oras, sakripisyo, Panginoon, para sa iyo. Hindi mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para sa dalupang ikalalagot, ikatitibay ng aming pananampalataya. O aming Panginoon, o aming Diyos, sa Diyos Ama na napakamapagmahal, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang aming kinilalang Panginoon, tagapagligtas na nagsakripisyo, naging mababa ang kalooban, naging masunurin para sa amin sa banal na Espiritu, na siyang kasama namin araw-araw, na siyang nagbibigay sa amin ng gaway, na siyang nagtuturo sa amin, nagtutuwid ng tamang landas. O aming Panginoon, nawa ay patuloy na maging gabay, presensya at patnubay sa aming pang-araw-araw mula ngayon at magpakailanman.